Si Ayan, isang matabang na babae na nagtataglay ng tapang at pag-asa, sa wakas ay nag-iipon ng lakas para ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Hayato, ang lalaking matagal na niyang hinahangaan. Mula nang iligtas siya nito mula sa isang bumagsak na estatwa ng Buddhist, ang puso nito ay tahimik na nagkagusto. Sa nanginginig na mga kamay, iniharap niya sa kanya ang isang kahon ng mga tsokolate na siya mismo ang gumawa. Ngunit sa halip na kabaitan, bumaba ang tingin ni Hayato sa kanya bilang pagpapaalis. Ngunit sa sandaling iyon, ito ay sinadya upang kotsain ang kanyang laki. Pinilit ni Ayan ang isang matapang na ngiti, ngunit sa loob niya ay nasasaktan. Kahit na ang suporta ng kanyang kaibigan, o ang kaginhawaan ng panonood ng kanyang mga paboritong idolo na video ay hindi makapagpapahina sa sakit ng sandaling iyon. Sa mapayapang kanayunan ng Yamanashi, si Ayan ay isang masayang tao na nagsisimula araw-araw na magtrabaho sa bukid ng kanyang pamilya. Ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan, sina si Hiroshi Ira, Aki Hosoy, at Haru Nakamori. Magkasama, tinatawag nila ang kanilang sarili na Fat Four. Bagamat hindi sila gaanong napagtutuunan ng pansin sa paaralan, matibay ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, matapos siyang kotsain ni Hayato, nakaramdam siya ng matinding kahihiyan at pagkadurog ng puso. Nagmamadali siyang umalis at nagtago sa banyo ng paaralan. Doon ay pumasok si Shina na may bagong ideya. Bakit hindi sila pumunta sa Tokyo para sa pagpapaganda? Sa una, hindi sigurado si Ayan kung makakatulong ito, ngunit sa lakas ng loob ni Shina, pumayag siya. Sa Tokyo salon na pag-aari ni Kurata, nakakaramdam si Ayan ng kaba nang wala sa lugar. Nagdududa siya kung kabilang siya sa lugar na ito. Ngunit ang magiliw na mga salita ni Kurata ay nakakatulong sa kanya. Sa pagsisimula ng paggamot, napagtanto ni Ayan na ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa hitsura niya, ito ay tungkol sa pag-aaral na mahalin ang sarili. Ilang taon pagkatapos ng graduation, nagsimula si Ayan ng bagong kabanata sa Italy, ang lupaing sikat sa masarap na tsokolate nito. Nakakuha siya ng trabaho sa isang lokal na tindahan ng tsokolate kung saan nakakatikim siya ng masasarap na pagkain araw-araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang nangungutya sa kanyang hitsura o tinatawag siyang mataba. Samantala, nakikibahagi siya sa isang maaliwalas na tahanan kasama si Fred, isang makeup artist na nagpapakilala sa kanya sa yoga, paglalakbay, at isang mas nakaka-relax na pamumuhay. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga bagay na gusto niya, masarap na tsokolate, matalik na kaibigan, at isang pirasong hindi pa niya alam. Gayunpaman, sa isang holiday trip, si Ayan ay naaksidente sa jet ski, at nakoma. Makalipas ang ilang linggo, nagising siya upang malaman na kailangan niya ng operasyon sa tiyan. Dahil sa operasyon, mabilis siyang pamayat, nawawalan ng gana, at pakiramdam na parang hindi pamilyar ang sarili niyang katawan. Bagamat sinasabi ng mga doktor na mas mabuti na siya ngayon, pakiramdam ni Ayan ay may kulang. Hindi na niya kinikilala ang kanyang sarili, kaya nagpasya siyang bumalik sa Japan. Nag-aalala ang pamilya niya at ganoon din siya. Hindi magiging madali ang pagharap sa dati niyang buhay na may bagong katawan. Sa airport, sinalubong siya ng kanyang 3 childhood friends. Sa una, hindi nila nakikilala ang payat na babaeng naglalakad palapit sa kanila, ngunit kapag nagsasalita ito, nanlamig sila. Ang boses ay si Ayan, ngunit lahat ng iba ay nagbago. Nang maglaon, sa isang kafe, ilang kagat lang ang kinakain ni Ayan. Ang kanyang mga kaibigan ay nanonood, nalilito. Nagsimulang maunawaan ni Shina kung gaano nagbago ang buhay ni Ayan at nagsimulang lumaki. Sa Tokyo, hindi sigurado si Ayan kung saan mananatili. Inaanyayahan siya ng kanyang mga magulang sa bahay, ngunit ang bukid ng pamilya ay pinamamahalaan na ngayon ng kanyang kapatid na lalaki at hipag. Ayaw niyang maging pabigat, nag-aalangan siya. Samantala, nang mapansin ang paghihirap ni Ayan, dinala siya ni Shina sa kanyang pinagtatrabahuan, isang therapy salon na tinatawag na Happy Dai Kanyayama. Doon, muling nakilala ni Ayan si Kurata, ang may-ari ng salon na minsang tumulong sa kanya na bumuo ng kumpiyansa. Natulala si Kurata sa laki ng pinagbago ni Ayan. Halos hindi niya siya nakikilala noong una, ngunit nang magsalita si Shina, nakikinig ng mabuti si Kurata. Ipinaliwanag ni Shina na si Ayan ay dating nangungunang tagagatas ng baka ng Japan. Ang kanyang mga kamay ay tunay na mahiwaga. Naniniwala siya na ang parehong mga kamay ay maaaring magdala ng mahusay na pagpapagaling sa therapy. Bagamat nananatiling tahimik at hindi sigurado si Ayan, nararamdaman ni Kurata ang isang spark sa kanya. Ang salon ay nagsisilbi sa mahahalagang kliyente na nagpapahalaga sa privacy at si Ayan ay kalmado. Kaya inaalok siya ng internship. Unti-unting bumabalik ang kanyang instincts. Ang mga taon ng pagtatrabaho sa bukid ay nagsanay sa kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, sinimulang tawagan siya ng mga kliyente ng mga kamay ng Diyos.
Sa kabila ng lahat ng mga pagbabago sa kanyang buhay, laging may dalang kapirasong tsokolate si Ayan sa kanyang bulsa, hindi para kainin, kundi bilang paalala kung saan siya nanggaling. Isang hapon, hiniling ni Kurata kay Ayan na pangasiwaan ang isang pribadong session para sa isang napakahalagang kliyente, dahil nasugatan ni Kurata ang kanyang kamay. Nang makita ang pangalan, natigilan siya. Ito ay si Takumi, ang kanyang matagal ng idolo. Ito ay isang malaking sandali. First time ni Ayan na magbigay ng therapy sa isang lalaki, at hindi kung kanino lang. Ito ang lalaking hinahangaan niya sa loob ng maraming taon. Kinakabahan ngunit determinado. Nagpapatuloy siya. Nakakagulat na naging maayos ang session, at labis na humanga si Takumi. Tinanong niya ito muli kaagad. Kinagabihan, bumalik si Ayan sa kanyang boarding house para makita ang sorpresang bisita. Lumipad si Fred mula sa Italia nang hindi sinasabi sa kanya. Hindi lang siya bumibisita, pero nagpunta siya hanggang Japan para manood ng concert ni Takumi. Buong pagmamalaki, inamin niyang isa siyang malaking tagahanga at gustong i-enjoy ang bawat sandali. Kinabukasan, bumalik si Takumi para sa isa pang session. Kapag tapos na, nagyaya siyang kumain sa kanyang day off. Sa una, hindi siya sigurado kung seryoso siya, ngunit pinilit niya at tinawag pa itong isang date, nagseset ng oras at lugar. Nagsisimulang maapanik si Ayan. Hindi pa siya nagkakadate, lalo na't hindi niya kasama ang isang tulad niya. Dagdag pa, ang kanyang wardrobe ay halos cow-print na mga tee at komportableng damit. Seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkansela. Samantala, napansin kaagad ni Fred ang kanyang pag-aalala. Nang hindi gumagawa ng malaking deal, pumapasok siya upang tumulong. Sinabi niya sa kanya na hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na pumunta. Nang hindi nangangailangan ng karagdagang paliwanag, nagsimulang magtrabaho si Fred. Pumili siya ng damit, inayos ang buhok niya, at nagme-makeup. Sa oras na siya ay natapos, si Ayan ay mukhang isang ganap na bagong tao. Sa kanyang pag-alis, nagpasalamat siya kay Fred, ngunit hindi binanggit niya kung sino ang kanyang kadate. Dumating si Ayan sa pampublikong hagdan malapit sa salon, tulad ng sinabi ni Takumi. Pagkatapos, lumitaw si Takumi. Sabay silang lumabas at sinubukan ni Ayan na lumayo, nag-aalala sa maaaring isipin ng iba. Ngunit inabot ni Takumi at hinawakan ang kanyang kamay, na nagpapakitang wala siyang pakialam sa iba. Magarbong at maganda ang restaurant. Namangha si Ayan, at saglit, parang panaginip ang lahat. Biglang nag-pop up ang isang notification mula sa linyang Poco Poco Game. Sa tingin ni Ayan sa kanya iyon, pero kay Takumi talaga. Natawa sila nang mapagtanto nilang pareho silang naglalaro nito. Nang makita ni Takumi ang kanyang level, na 900, humanga siya. Pinalo nila ang isa't isa bilang magkaibigan sa app, at sinabi ni Takumi na kung padadalhan siya nito ng Clover, ibig sabihin ay gusto niya itong makitang muli. Ang natitirang bahagi ng gabi ay maayos. Nagbibiruan sila, nagkukwento, at nagre-relax. Sa unang pagkakataon, si Ayan ay hindi lamang isang tagahanga o isang tagalabas. Siya lang ang sarili niya, at pakiramdam niya ay totoong nakikita siya. Pagkatapos kumain, hindi pa rin sigurado si Ayan. Nagtataka siya kung bakit ang isang tulad ni Takumi ay nagyaya sa isang tulad niya. Ngunit pinigilan siya ni Takumi, na sinasabi sa kanya na huwag pagdudahan ang sarili. Para sa kanya, hindi nagkataon ang kanilang pagkikita. Nahuli pa rin sa mga alaala ng hapunan. Iniisip niya kung paano siya tiningnan ni Takumi at ang mga sinabi nito. Tinitigan siya ng mabuti ni Fred. Hindi siya nagtatanong, ngunit masasabi niyang may nagbago. Parang mas magaan at mas masaya si Ayan. Kinaumagahan, habang papunta si Ayan sa trabaho, tumunog ang kanyang telepono na may mensahe mula sa line Poco Poco. Ito ay mula kay Takumi. Ipinadala niya ang kanyang Clover tulad ng kanyang ipinangako. Ito ang paraan niya para sabihin gusto niya itong makita siya muli. Lumiwanag ang mukha ni Ayana at naglakad siya papunta sa salon na may kaunting dagdag na bukal sa kanyang hakbang. Samantala, sa Happy Di Kanyama, nakatanggap si Kurata ng imbitasyon sa isang birthday party para sa isa sa kanilang regular na kliyente, si Mr. Yokohama, na magiging 6 na puna. Gayunpaman, dahil may biyahe siya sa Osaka na darating, hindi makakadalo si Kurata. Hinihiling niya na pumunta sa kanyang lugar. Noong una, nakakaramdam ng kaba si Ayan. Nakakatakot ang pagdalo sa gayong magarbong kaganapan at kumakatawan sa salon, ngunit tiniyak ni Kurata sa kanya na matutuwa si Mr. Yokohama na makita siya. Kaya, sa wakas ay pumayag si Ayan. Makalipas ang ilang araw, dumating si Ayan sa party na mag-ara ang suot. Napansin siya ng mga tao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon sa kabila ng silid, nakita niya si Hayato, ngayon ay isang sikat na artista. Nakatayo sa tabi niya ang aktres na si Ai Fujishiro na mukhang nakilala si Ayan.
Dahil sa kamakailang koneksyon niya kay Takumi, nilapitan ni Fujishiro si Ayan at nagsimulang magtanong tungkol sa relasyon nila ni Hayato. Simpleng sabi ni Ayan na senior lang niya siya sa school. Ngunit nararamdaman ni Fujishiro na may higit pa dito. Alam niyang mas mahalaga si Hayato kay Ayan kaysa sa ginagawa niya. Nang maglaon ay mapanuksong kausap ni Fujishiro si Hayato. Binanggit niya na dati niyang tagahanga si Ayan at tinawag na siya ngayon ni Takumi na Diyosa na may mahiwagang mga kamay. Hindi nagtagal, lumapit si Hayato at hiniling na kausapin si Ayan ng pribado. Sinabi niya sa kanya na sila ni Takumi ay nasa parehong ahensya sa kanya. Bagamat mas maraming karanasan si Takumi, inamin ni Hayato na marami pa siyang dapat matutunan. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ni Hayato kung fan niya ba talaga siya. Inamin niya na hindi niya ito napansin noong high school. Si Ayan ay nananatiling composed at ipinaalala sa kanya na magkaiba sila ng grades, kaya hindi nakakagulat na hindi niya naaalala. Biglang sumandal si Hayato at hinalikan siya. Nanlamig si Ayan, hindi makagalaw o makapagsalita. Una niyang halikiyon. Nang umalis si Ayan sa party, nakita niya si Takumi na nakikipag-usap kay Fujishiro. Ang sight ay nagpapabagabag sa kanya. Maya-maya, lumapit si Miss Aso at casual na binanggit na si Takumi at Fujishiro ay mukhang magkatugma. Pagkatapos ay binalaan niya si Ayan na mag-ingat na huwag masyadong lumapit. Ayon kay Miss Aso, may kasaysayan si Takumi sa mga babae at isang alindog na madaling lokohin ang mga tao. Kalaunan ng gabing iyon, habang naghahanda si Ayan na umalis sa party, inalok siya ni Mr. Yokohama na sumakay. Siya ay nag-aalangan, ngunit sumasang-ayon. Sa loob ng elevator, magalang niyang inabot sa kanya ang isang regalo, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Mr. Yokohama nang hindi naaangkop. Bago pa lumala ang mga pangyayari, lumitaw ang kanyang asawang si Mrs. Matoko. Kinabukasan, dumating si Ayan sa trabaho ng malungkot. Umiikot ang chismis na maaaring may girlfriend na si Takumi at mabigat ito sa kanya. Pagkatapos, dumating si Hayato na nagsasabing hindi dadalo si Takumi sa session at siya na lang ang hahalili sa kanyang lugar. Inamin ni Hayato na gusto niya si Ayan at sinubukan niyang halikan muli. Pero bago pa man mangyari, pumasok si Takumi na ikinagulat nilang dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Hayato na sinabihan siya ni Miss Aso na pumunta, masyadong abala at gusto lang niyang tumulong. Sinabi ni Takumi na ang kanyang relasyon kay Fujishiro ay tapos na. Nagtapat siya kay Ayan at ipaliwanag ang lahat. Samantala, sina Hayato at Fujishiro ay nagbabahagi ng isang pribadong tawag sa telepono, na parehong mukhang nag-aalala tungkol kay Takumi at Ayan na malapit. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan ni Takumi si Ayan sa parehong restaurant kung saan sila nagkaroon ng kanilang unang hapunan. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago ng nakaraan nila ni Fujishiro, ngunit hindi madaling bumitaw si Ayan. Sinabi niya sa kanya na hindi niya talaga siya kilala, na hindi siya perpektong bersyon ng kanyang sarili. Biglang dumating si Fujishiro, tinawag si Ayan sa kanyang lumang palayaw, Dasukoi, at ipinakita ang larawan ni Ayan bago ang kanyang pagbabago. Nagulat si Takumi. Ang babaeng nasa larawan ay hindi katulad ni Ayan na nakaupo sa tapat niya. Inamin niya kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay matapos pamayat, tungkol sa pagtatago sa kanyang silid, paglalaro sa buong araw, pakiramdam na walang kwenta. Walang ibang salita, lumayo siya. Sinubukan ni Takumi na sumunod, ngunit huli na ang lahat. Nakita sila ng mga paparazzi at nagmamadaling pumasok, na ginawang isang kaguluhan sa media ang dapat sana ay isang pribadong sandali. Nang gabing iyon, umiyak si Ayan ng mag-isa sa isang silid. Kinaumagahan, sa kalye, dalawang teenager na babae ang humarap sa kanya, sinisisi siya sa paghihiwalay ni Takumi at Fujishiro. Pagdating niya sa salon, naghihintay na ang mga mamamahayag, tinutulak ang mga mikropono sa kanyang mukha, humihingi ng mga sagot tungkol sa kanyang personal na buhay. Sa loob, habang sinusubukan ni Ayan na magtrabaho, nanunood siya ng live na press conference. Sinabi ni Fujishiro sa media na ang babaeng nakita kasama ni Takumi ay isang kaibigan lamang. Ngunit sa lalong madaling panahon, lumalabas ang katotohanan. Ang babae sa larawan ay hindi si Fujishiro. Girlfriend iyon ni Hayato. Bigla, ang publiko ay nagsisimulang magduda sa lahat. Maya-maya, dumating si Hayato at ibinunyag na si Mr. Yokohama ang nagplano ng buong iskandalo. Para ayusin ang mga bagay, nagmumungkahi siya ng cover story. Dapat magpanggap si Ayan bilang girlfriend niya para protektahan ang reputasyon ni Takumi, lalo na sa mga malalaking proyekto niya. Ngunit hindi lamang sinusubukan ni Hayato na protektahan ang kanyang imahe. Sinabi niya na gusto niyang maging totoo ang kanilang kwento at hiniling kay Ayan na iwanan ang gulo at bumalik sa Yamanashi kasama niya. Huminto sila sa isang hotel. Si Hayato ay nagbago, lumagpas sa linya ang gawin niya na ikinagulat ni Ayan.
Tinulak niya ito palayo at humingi ng paliwanag. Sa loob ng silid ng hotel, ipinagtapat ni Hayato na sinabi sa kanya ni Fujishiro ang nakaraan ni Ayan. Napagtanto niyang minsan ay may crush sa kanya si Ayan, kahit na hindi niya napansin noon. Inamin pa niya na ang palayaw na Dosekoy na dati ay parang walang halong biro, ngayon ay malupit na. Sa wakas, nagsalita na rin si Ayan. Ibinahagi niya kung paano niya ito hinangaan mula noong nailigtas siya nito sa aksidenteng iyon at kung paano niya ibinuhos ang puso sa paggawa ng mga Valentine's chocolate para lang sa kanya. Pero pinaalalahanan siya ni Hayato na siya ang unang tumawag sa kanya ng Dosekoy. Tapos ibinunyag niya ang totoong plano niya na ilayo si Takumi kay Ayan. Inaasahan niyang muling makakasama ni Takumi si Fujishiro. Sa galit nito ay sinampal siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya isang premyo para mapanalunan. Walang ibang salita, tumalikod siya at naglakad palayo, naiwan si Hayato. Sa pag-uwi, isang Buddha head statue ang nahulog mula sa isang umaandar na truck at muntik na tumama kay Ayan tulad ng mga nakaraang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, naroon si Takumi. Sumugod siya sa kanyang tabi at hinayla siya patungo sa kaligtasan, na pinoprotektahan siya mula sa pinsala. Napailing pa si Ayan habang hawak-hawak siya ni Takumi ng mahigpit. Sinabi niya kung gaano siya kasaya na makita siya muli at ang kanyang nakaraan ay hindi mahalaga sa kanya. Biglang sumulpat ang mga reporter, kumikislap ang mga kamera kung saan-saan. Ngunit bago pa mawalan ng kontrol, dumating ang mga kaibigan ni Ayan sakay ng kotse at hinatid sila. Dumiretso sila sa Sukara Farm kung saan mainit na sinalubong sila ng pamilya ni Ayan. Sa bukid, sa wakas ay naayos na ang lahat. Napapaligiran ng mga nagmamalasakit, nagsimulang maging kalmado muli si Ayan. Ang koneksyon sa pagitan niya at ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting nagsimulang maghilam. Maya-maya, habang nanonood ng TV, lumabas ang isang live press conference. Humingi ng paumanhin si Fujishiro sa lahat ng kasangkot, kabilang ang mga tagahanga ni Takumi. Pinasalamatan niya si Takumi sa pagsuporta sa kanyang career at ipinaliwanag niya na nanatili lang siyang malapit sa kanya para tulungan siya sa mahihirap na panahon. Nang matapos ang broadcast, tahimik na umalis si Takumi sa bukid. Makalipas ang ilang araw, muli nagkita sila sa parehong restaurant kung saan minsan silang nagsalo ng isang espesyal na hapunan. Doon, tapat na ibinahagi ni Anaye na hinahangaan niya ang katapangan ni Fujishiro, ngunit inamin niyang hindi pa siya ganoon kalakas. Gayunpaman, nagsusumikap siyang lumago at buuin ang kanyang lakas bago ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman kay Takumi. Nangako si Ayan na kapag tama na ang sandali at naramdaman niyang handa na siya, hahanapin niya ito at aamin ng maayos. Nakikinig si Takumi nang may magiliw na ngiti, sumasang-ayon na hintayin siya, ngunit marahang hinihimok siya na huwag siyang paghintayin ng matagal. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.